Kailangan naming suungin ang masukal na kagubatan. Tawirin ang rumaragasang ilog. Akyatin ang matatarik na bundok para sa isang biyaya ng kalikasan. Araw ng Sabado bukas, oras na sana ng paglalaro at pagpapahinga. Pero ibahin nyo ang mga kabataang ito. Pagkagaling sa eskwela, ibang bag naman ang daladala nila. If you want to see the beauty of nature, explore and experience Palawan, don't forget to like, share, and subscribe. ASEAN, Laling Talig Panawan. May 3 oras ang layo mula sa pinakasentro ng barangay. Sinamahan ko ang grupo ni Legionnaire paakyat ng kabundukan. 3:51, halos pa lang kami dito sa pinakasentro ng Pulot Interior. Dala-dala ang isang klaseng sisidlan na kung tawagin ay kiba. 4 na kiba ang pasan-pasan ng grupong paakyat. Pakay namin ang isang uri ng punong kahoy na nagbibigay biyaya. Nasa 40 minuto na kaming naglalakad at nagpasya ang grupo na magpahinga. Pansamantala naming ninamnam ang ganda ng paligid, ang linaw at lagaslas ng tubig. Naibsan ang aming pagod. At makalipas ang ilang minuto, nagpasya kaming ipagpatuloy ang paglalakad. Isang oras at 15 minuto na ang aming paglalakad. Unti-unti ko nang nararamdaman ang pagod. Pero ang mga kasama ko, wala pang bakas ng kapaguran. Kumuha pa sila ng pinya, buko at saging na aming pinagsaluhan. Isa sa mga kasama namin yung may-ari ng lupa dito, kaya meron sila mga tanim na pinya. So bumisita siya. So 2007 pa daw nila tinanim ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sinubukan ko ng pasanin ang kiba. So ito yung tinatawag na kiba, isa sa mga nilalagyan ng mga bagtik or mga ibang mga gamit na hinahakot galing sa bundok. Pero pahirap na ng pahirap dahil sa pasikot-sikot na daan. Nakailang tawid na rin kami ng ilog, palipat-lipat sa gilid kung saan hindi matarik. Isang maling hakbang lamang, bangin ang iyong mapupuntahan. Uy, nako! Dito na kami ngayon sa Second Falls. Yan, yung background na yan ay Second Falls. Pasado alas 5:30 na nang marating namin ang Second Falls. Ito na ang pinakamalayong narating ko noon. Magdadalawang oras na ang aming paglalakbay at halos maligo na ako sa sarili kong pawis. Ramdam na rin ng ilang kasama ko ang pagod. Nagpalit-palitan na kami ng pagdala ng kiba. May pangilan-ngilan din kaming pahinga. Pero kailangan naming magmadali para hindi abutan ang pagkagat ng dilim sa pusod ng kagubatan. Dahil nasa lampas 1 oras pa ang aming tatahakin. Mas pahirap na ang tinatawid naming ilog. Malalaki ang mga bato at may kalaliman na ang mga ito. Hindi ko inasahan ang mga sumunod na nangyari. Bagaman sinabihan ako ni Joner, ang leader ng grupo, na mas mahirap na ang aming tatahakin. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang daan.
kung anong ginanda ng kagubatan na aming nadadaanan mula sa naglalakihang mga tuwid na punong kahoy at sa ilang mga halaman sa ilalim nito ay ang kabaligtaran ng hirap na aming pinagdaanan. Hindi madaling makaakyat, tuloy-tuloy kasi ang tarik nito na siyang nagpahirap sa amin. Kakayanin nyo to. Lalo na ako na nanghihinala at wala ng lakas ang aking mga paa para humakbang. Ayan po yung... Sumakit na rin ang aking tiyan dahil kinakapos na ako sa paghinga. Pero hindi ko na talaga kaya. Kaya ako na mismo ang nagpasya na pansamantala muna kaming pagpahinga. Paakit na ng paakit yung yatak namin. Pagdating niya sa maglaw, pahinga. Ha? Galing school? So, galing daw school. Akit sila dito. Could you imagine? Hindi ko natagkakaya. Sumakit na yung sikmura ko. Anong tawag dito? Libin na di ba, sir? Oo. Graduating na ako libin. Sir, tudulo sir. Gusto mo sir magsama, di ba? Wait lang, magpahinga muna tayo. Wala sir, doon sir yung pahinga sa tayo. Malayo pa. Ano siya? Pagkakain ako sir. Pahinga muna saglit. Hindi ko natagkakaya. So, sabi na sa bakit mo. Dito pa, dito pa to? Dating namin, pero ngayon meron lang. Dito mo, kaya kami down limon mo. Diyan mo, kasi kayo hili. Yung kasi hili? Kaya pala dyan. Sumakit na yung dito ko. Problema ba to? Wait lang. Sir, ako mag-iba sir. Ha? Ako mag-iba mo. Binigay ko na kayo kita ko. Kapit pa man sir. Gusto mo ako sa kalit? Wala rin dali sa liig sa tanggal. Ito nga si Pedro ko lang naman. Ibinigay ko na rin ang aking pasan-pasan na kiba at ang bag na aking dala kanina. So, wala na akong bit-bit. Pinambigay ko na sa kanila, hindi ko na kaya. Makalipas ang ilang minuto, nagpatuloy kami at narating na rin namin ang pinakatuktok nito. Dito ay magsignal ng telepono, kaya nagpasya ulit kaming tumigil para i-check ang aming mga social media. Kalahating oras na lang ang aming tatahakin at hindi na mahirap ang daan. Pero dahil nasa ilalim kami na naglalakihang punong kahoy, may kadiliman na ang aming nilalakbay. Habang nasa daan kami, may pangilan-ngilan akong tanong sa kanila at doon ikinuwento ni Chris ang hirap na kanilang dinaranas. Maswerte kami dahil katatapos lang umulan bago kami umakyat. Pero sila nariyang naabutan ng pag-ulan, maabutan ng pagbaha at lakas loob na tatawid sa rumaragasang tubig. At minsan ay hindi na nakakapasok sa eskwela dahil sa sobrang pagod. Tamo, magkain dahil pag maabutan ko ng ulan, magkain kami sa mga ilalim ng tumba na kahoy. Pag maabutan kami ng ulan, para makakain lang kahit konti. Para kayo mga karga namin, mabigat. Oo. Wala ko, awa naman. Maabutan pa kami ng baha. Pag nabutan ng bahay, stop. Kawit lang. Naglalakas loob kayong tumawid. Para makawid. Ay, ito na, bagtik. So, ito yung sample. Isa sa mga bagtik na nadaanan natin. Puno ng bagtik. So, 6:30 na. Nandito pa rin kami naglalakad. Pero sabi, malapit na rin daw kami. Oh my God, ito. Bukas, ito yung akyatin natin.
my God. Hey! Ginoo, kataas na doon. Dito si Brian pagtaakit ng ito. Lumatarsa niya pa ako. Bakit yan ako susunod dito, magutarsa niya ako. Oh my God. Kahit ito, balang siya dito, muntik na ako matarsa dito. Yung Brian, kamay ko ako. Buti naglipat na kayo doon sa baba. Ito ngayon mapak na baboy na mo itong. Baka kung dito kami sir, may tebong ni tebo. Ha? Marunong magtagalog. Gano'n? Te, hindi gid kayo makaaral. Ikalayo-layo nito. Wala alas 4 ng madaling araw, maglakad kayo. Yan. Ito puno ng bagtik. Marami rin pala talaga. So marami na kami nadadaanan puno ng bagtik. So isa na yan. Puno na yan. Yan. Pero kulang daw yung napoproduce niya. So yan guys, kinapitan ulit siya ng alimatok. Hilain mo daw? Hilain mo daw dyan? Dyan hilain mo? Sarap daw yung dugo ni engineer. Ibaba mo, subukan natin hilain. Puno ko yung mamaya. Ba't hindi ba tumahila? So ito yung alimatok guys. Yan. Sana ulit ako. Ano yung ba't makita? Yan ang alimatok. So kumapit na sa ating kamay. Tanggalin mo daw sir. Alam, makiliti siya. So yan guys, yung alimatok. Tanggalin mo daw Mike. Tanggalin nyo, tanggalin nyo. Ako magtanggal. Ikaw. Masakit ako? Wala yan? Wala yan? Wata! Dugo na sir. Butas o? Agay. Ayan. Baka meron pa, baka ako meron din. Wala yan sir? Alas 6:30 na nang marating namin ang munting kubong ito. Dito kami pansamantalang tutuloy. Magpapahinga ang mga pagod naming katawan. Pero kailangan pa namin maghanda ng aming hapunan, kaya wala pa ring pahinga. Sabak agad sa trabaho. Hi! So nandito na kami ngayon. Medyo wala. Nandito ka pero samantala kami nagpahinga, mga pasado alas 7 na nagkape muna kami. Kaya iya pa kayo sa sulo nyo, kaya may video na. Pero kung wala yan na, gapangan. So yan guys, naghahapunan na kami kasama itong mga puging ito. May sabaw. Nagdikit sa yun? Pansit kanto na may sabaw. Pansit kanto nag-adobo na may sabaw. Uy, pares-pares naman tayo nagkinain. Sino ba sa inyo? Pero sa amin talaga dito, sir, wala. Kinabukasan, pagkagising pa lang ng dalawa sa mga kasama ko, agad nagbahay-bahay para hakutin ang pakay ng grupo. Mula sa mga sakong lalagyan, itinali sa kiba at ito ngayon ang papasanin nila pababa ng bundok. Kailangan naming suungin ang masukal na kagubatan. Tawirin ang rumaragasang ilog. Akyatin ang matatarik na bundok para sa isang biyaya ng kalikasan. Ang almasiga o bagtik kung tawagin ng mga katutubo dito sa Palawan. Ayon sa eyewitness, ang almasiga o bagtik ay isang Agathis philippinensis, isang ori ng tropical conifer tree na endemic at matatagpuan lamang sa Pilipinas. Dati itong kalat sa buong bansa, ngunit nangangalib na itong maubos. Sa mga kabundukan ng Mindanao at Palawan na lamang ito matatagpuan. Punta tayo ngayon doon sa puno ng bagtik at pag-harvest tayo kahit isang puno lang. So ipapakita lang natin kung paano i-harvest ang puno ng bagtik.
So ito guys. So malaki at maliit. Yan. Ito yung tinatawag na buyoko. So masarap daw ito. Masarap pa sa suso. Yan. So iwan lang natin dito. I-harvest nyo ito. Dalhin nyo. Dito ko ilagay nga. So i-harvest nila. Ilagay ko lang doon kasi babalikan namin mamaya. So guys, dito na kami ngayon sa pinakatuktok. Makikita nyo yung mga kahoy ay ganyan na kalalaki. So marami rin mga magagandang halaman tulad niyan. Tapos marami rin mga, ito yung sinasabi ko kanina, mga buyoko. Yan. Ito. Ay, marami. So ganyan kalalaki yung mga kahoy dito. Gubat na talaga. So virgin forest pa siya kasi maraming halaman. Maraming buyok talaga dito. Ayun yung sinaulam namin. Wala kami ulam. Uy, saan yung limatok? No? Pero maliit siya. Aray ko. Saan na? So guys, may alimatok. Dangkal-dangkal. So yan yung alimatok. Kadangkal-dangkal. Tumikita sa paa ni Junior. Hindi mo benta kayo, bay? Kahit wala akong dala pero nakakapagod na siya. Paket kasi siya matarik. So guys, ganito kalaki yung mga kahoy dito. Yan. Nasa mo, Tom? Ayan, may kita ka? Lagyan ako. Bukan mo lang yung ano. Aray ko. Wala po na kami doon ang bagay dito. Ano to? Malapit na? Hindi na kayo. Yan mo, wala pa. Tama na yan, doon lang. Hindi ko na kaya. Hanggang dyan na lang tayo. Doon, may signal. Mamayli ako. Kaya wala, Lord. My God. Sir, diyan ka magidaan siya. Pag nagdaan ba? Kita mo yun yung laman niya. Yun? Pagkita-pagkita niya. Ayun o. My God. Yung gamit niya. Ito, hindi ko arabisin. So ito na guys. Gusto bumaka yan? So, nandito na tayo ngayon sa puno ng bagtik. So, makikita nyo. Mula dun sa taas. Ganito kahaba. Dito pala lahat ng ano yan? Sa sanga? Wala sa ngayon dito banda sa puno. Ha? Lahat marunong mag-harvest. Nagsama na yung ano na. Okay lang yan, sir. Sikirap naman ito. Dapat mo no? Sa suwag lang. Sino ko sa baba? Dito sa baba pwedeng harvest ito. Pwede yan, sir. Sa... Ay naku, nasayang. Ay, hindi ako marunong. Sayang naman yung ano yan? So, ito guys, yung puno ng bagtik. So, first class pa ganito, no? So, tuyo na ito siya, pwede nang i-harvest. Saan ito i-harvest ng ganun ba? Tagain niya, sir. Tagain. Ay, so, ito siya, mga klase ng bagtik na na-harvest nila. So, ginagawa ay tinataga-tagaan lang ng isa para tumuli yung kanyang buds pa. So, ito yung hakuti namin ngayon. Ano nga yun? So, isa na yung dito, biyaka. Dito po. Ito? Ito po. Yan. Ito perfect. Ano laban ng
Katapos sir, buhos dito. Yung pinakamalaki. May mas malaki pa yun dyan, sir. Saan yun to? Ayun, oo. Tama. Kaya punin yung bagtik tapos madali sirain yung upuan. So meron daw ko ng bagtik pero ganun lang kadali sirain ang upuan. Hindi basta-basta pag kumuha ka ng bagtik. Pero ang bintahan nito ay mura. Dapat taasan. Baratin ka pa. So hindi lang madali. Dayain ka pa sa Kasi kahit sa timbangan. pagbaba ng pagtransport pa lang pababa. Dayain ka pa sa timbangan. Dayain pa daw sa timbangan. Paano mo nasabing dayain sa timbangan? Nataya nila yung timbangan. Wait lang, isahod ko. Dape. Alam nyo lang. Gano'n kahirap. So ito mga bagtik na ito, tanim na ito? Ay hindi, tubo ito. Tubo daw siya pero iri-iri. Siya pa nga nagawaan nito, sir. Nag-ayos. Siyempre hindi tayo marunong mag-harvest. Ano-ano lang sa ating pataka-taka. Dapat dito sir, may picture dito. So guys, isa ito sa mga puno dito sa bundok. So ganito kalaki. So niyakap ko na siya pero hindi pa abot ang dalawang kamay ko. So yung nasa likod naman, yung malaking puno na yan na so far yung pinakamalaking bagtik na nakita natin dito. Pero sabi nila ay mas may malaki pa daw dyan. Tara, natin. So, ito yung kiba. Dito natin ilalagay yung bagtik. Naglagay tayo ng sako. At ito yung pasan-pasan nila mamaya pababa. So, ganun ka bigat ang kanilang pasan. So, ito yung puno. Yung harvest natin. Kasi Junior. So, mag-video ka dyan to. Videographer ko na. So, i-harvest na. So, i-harvest. So, yan, ganyan. Nakatagain siya. Para makuha. So, hanggang kaya lang ang tao. So, kahit ibang tao, yakap natin yung kaya. Magganyan-ganyan ako. Taga-taga ako ganyan-ganyan. So ito yung sibot na dito nilalagay Para hindi matapon. para hindi matapon. So kailangan ganyan-ganyan. Pero dun sir, dikit-dikit na talaga. Lapit-lapit dito po. Pag maglayo mo na oh, may gano'n naglag, sayang. Oh, hindi kayo na naman. Chris. Dorong kill kanyan ba? Oh, Aron.
Kanyang kalaking puno yung hina-harvest namin. Actually, nag-harvest ako. So, dumikit na siya sa kamay ko. Ano ba yung amoy niya? Amoy bagtik. Bango sir. Bango. Alam mo ito. Ayun ang taas. Sino baboto? Sir, tayo ano to sir? Ganun ko lang tanggal. So ganyan guys ang pagtatanggal ng bagtik. Pagtatagain din lang siya. Yung iba. Pag may part na walang salita. So guys, ito yung na-harvest natin na bagtik. Ganito ka lalaki. Gabi ba ito yung bagtik doon? Pero magana. Ayaw mo ko nito? Parang bilog lang na parang kausip ko. Ha? Bilog lang. Ha? Tara! Kung nakaba. Kung nakaba. Matay ako ba? Nakalang ito yung ibang ano? Binukok ko sa lang guys. Pero malalag. Ayun, madami ko. Kapal? Wala na yan. So mula dito sa na-harvest natin ito, ilipat natin siya dito para hindi siya hindi mahirap dalhin pababa. So ganito po mag-vlog behind the scenes. Nakikita niyo ano? Oh, muntik lang. Nananatiling ikaw. So yung ano na yan, nakikita nyo, bangin na yan siya. So konting galaw lang, malinis bang, dyan ka bababa sa ano niya, gugulong-gulong. So kaya dapat ingat talaga sa pagbaba. Lalo kapag mabigat yung dala-dala. Laki man ito. Ang mayroon tayo. Buyok ko. Ikaw ko na Yung bat-bat, ginagawang walis din ito, matamis yan siya. Yung iba ginagawang walis ting-ting yung saan ginagawang walis ting-ting? Ayan sir, yung ano na yan. Parang ano sir? Yan, itong pangkay niya, ginagawang walis ting-ting. Pero ito rin yung pinansahig, di ba? O sir. Pwede rin ito siyang isahig, so para rin siyang nyog na maraming pakinabang. So wala kang kakapitan dito, kaya dapat ingat talaga. Ito. Ano butas? So muntik na ako guys. Muntik na akong laglag. Nadulas. Wait lang.
Tong, meron dyan sa lupa. Tong, dala. Dalay natin ba? Parang doon banda ko, meron doon. So kung mahirap yung pag-akyat, mas mahirap yung pababa. Mas lalo na sa pag may talaga siya. So lalo na kung may mabigat yung dala-dala mo. So yan, malaking puno. Oh my God. Oh my God. Diyos ka. Sana yun? Mahirap. Kailangan mo umupo para hindi ka dulas agad-agad. Sana yung dahon na inano ko. Ha, malayo na pala tayo. Ang dagta nito ay pinoproseso at ginagamit sa paggawa ng sabon, pintura, floor wax, shoe polish, at mga upuang plastik. Malaki rin ang pakinabang sa dagta nito. Sinisindihan para magsilbing liwanag tuwing gabi at ginagamit pampaapoy kapag magluluto. Mahalaga ang bawat piraso ng naipong dagta ng almasiga o bagtik. Walang dapat masayang dahil isa ito sa kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. Ibinebenta sa kabayanan. Nasa 26 pesos ang bintahan nito kada kilo. 6 na piso naman ang bayad sa kada kilo ng almasiga na mahakot pababa ng bundok. Kung mahirap ang aming pag-akyat, mas doble o triple ang kalbaryong aming kakaharapin sa pagbaba. Dahil hindi madaling magbuhat ng mabigat na sako-sakong almasiga. Bago mabuhat ang kiba na may lamang bagtik o almasiga, kinakailangan mong umupo pasalampak sa lupa at dahan-dahang iangat para makatayo. Nasa 30 to 40 kilos ang bigat na pasan-pasan ni Legionnaire, Chris at Tupi pababa sa bundok. Pasado 10:30 kami nang umalis sa bundok. Kayo, Sige. Aroy, makikisabay taga tayo dito. So, pauwi na kami. Malis kami ng 10:30. At yung dinaanan namin kahapon, actually paggabi na yon, mga 6 na. So ito na yon, yung kagubatan na ito. Makalipas ang 15 minuto, pansamantala kaming tumigil para magpahinga. Dahil napagod na si Tupi, sinubukan kong buhatin ang kanyang daladala. Wala yung ulo. Wala yung, saan unahin? Yung ulo? Leg. So susubukan nating kaya po. Totoo ka na nito. Subukan nating buhatin. Huwag ka lang tagilid siya. Ano sarap ka? Isunod. Ito tanggalin. Parang mas maganda yung pagkari ng ano.
Lalay tayo, lalay. Sige mo rin. Tama. Pakita lang. Sige mo ba? Patag pa ang aking dinadaanan, pero ramdam ko ang hirap. Ang bigat na aking pasan-pasan. Ganito ko bigyan. Hindi ko alam na kakayanin ko siya. Kailangan ko pang hawakan. Wala ka? Bro, bakyatin ko rin dyan. May pagbain mo. Saan dito? Okay. Kinakailangan ko pang hawakan para ibalanse at di magtabingi. May pangilan-ngilan din akong dahan-dahang humahakbang at napapahawak sa mga punong kahoy na aking nadadaanan. Makalipas ang 5 minuto, ibinaba ko na ang aking pasan na nasa 30 kilong bigat. Mon, alam mo, Mon. Alam mo daw ron. Magpapahinga daw si sir. Yan rin, pahinga, magpahinga. Sige sir, baba mo dyan sir. Dyan sir. At ipinagpatuloy na ni Tupe. Pero si Junior at Chris tuloy lang sa pagpasan. Habang pasan-pasan ko ang nasa 30 kilong almasiga, ramdam ko ang hirap na pinagdadaanan ng mga kabataan ito na nasa murang edad. Imbis nasa paglalaro at paglalakwatsa, eto na sila, naghahanap buhay para makatulong sa kanilang mga magulang. Kayod kalabaw, pasan-pasan ang mabigat na almasiga. Paano nila kinakaya? Walang pahinga pagkagaling sa eskwela. Ngayon ko napagtanto, kaya pala madalas 2 o 3 beses lamang pumasok si Junior. Naghahanap buhay na siya dahil siya kasi ang panganay sa kanilang magkakapatid, kaya siya na ang katuwang ng kanyang ama. Nakakabilib ka, Junior. Hanga ako sa iyo. Sana lang ay ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral para sa mas magandang kinabukasan. Inabutan na kami ng katirikan ng araw sa pusod ng kagubatan. Oras na ng pananghalian. Inihaw muna namin ang mga nahanap naming buyuko na aming pagsasaluhan, kasama ang kanin na binalot sa dahon ng saging at ang 2 pirasong dilata.
Pagkatapos ng masayang pananghalian, larga naman kami. Wala nang sinayang na oras para hindi abutan ng gabi. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kaming huminto para magpahinga. Napapadalas na kasi ang pagpapahinga namin dahil sa sobrang pagod na rin. Pabagal ng pabagal ang aming paghakbang. Pagod na ang aming mga katawan. Pero lahat ng ito ay kaya naming tiisin. Makarating lang sa aming destinasyon. Guys, nandito na kami sa huling ilog na tatawirin. So, ito na yung last. Baka mga 15 to 20 minutes na lang ang biyahe namin, lakad namin pala. Ang paglalakbay namin ito ay kagaya rin ng kanilang pag-aaral. Nagsimulang mangarap, nagsimulang maglakad, napagod, nagpahinga, itinuloy ang paglalakbay. Gaano man kahirap ang pinagdaanan, gaano man kabigat ang pasan-pasan, isa lang ang mahalaga, ang magtagumpay, matupad ang sinimulang pangarap, ang makapagtapos. Salamat sa nabuong samahan. Hanggang sa muli. Napakahirap ng daan. Experience yung nagkuha kami dito ng palay, mali ang nakuha. Nagdalawang balik. Sir Ronel, so ito first time mo makiat dito, di ba? Oh, tapos Ayun, natulog agad. Ano yung experience? bagsak ka agad. Bagsak agad. Pagiga sa duyan, tulog. Ikaw? Ha? First time mo rin ba? Di sir. Pangilan mo na? Si TJ, sir ang tanongin mo. Si TJ. TJ first time mo rin? Tako mo sa yung first time. Kinaya rin. Ha? Nakakapagod. Kibal. Sige ako mauna ha. Tapos wala sa tatawa, sunod-sunod na. Sunod dito pe. Sige ako sunod, sige ako. Pag ganon, ako mauna. Hi! Ako si Asiang. Hi, ako si Tope. Ikaw na. Sunod na. Ay, ako si Chris. Hi, ako si Ronron. Hi, ako si Monmon. Hi, ako si Tongtong. Ako si Ako si Asiang, lalim talig panawan. Hi, so, bit ko na ang tawag dito. Diba? 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 So, Uy, nako. Uy, nako. Uy, nako. Wala na sama, sir. dali sa baba. Dito ka. Ibang portion. Tulungan niyo si itong ano. Hindi pa ganun yung camera. Magdaan lang dyan kaya niya. Anong puno ito? Anong puno ito? Bat-bat. So ito yung bat-bat.